Hi guys! Welcome back to my channel, Inday Chen. So ngayon guys, itutur ko kayo dito sa bahay, sa isa kong bahay sa Portico, Cagayan de Oro City. Visit lang po kami kasi titignan ko po yung gate na ginawa at saka yung firewall. So every time talaga, kailangan mo talagang bumisita kung meron ka mga bagong update ng mga construction dyan sa investment mo. Isa yan sa i-check mo. So, yung katabi kong, yung kasabay ko na babae, yan po yung agent ko na nagmo-monitor sa mga umuupa. So, kailangan ko talagang kumuha ng agent para pagkakatiwalaan at saka magaling magpaupa ng ano. Yan, may nakaupa na po dyan sa loob ng bahay, guys. Nakakontrata po yan ng 1 year. So, ang ma-advise ko lang sa inyo, unti-unti ko lang siyang dinadagdag ko anong mga renovation. So, ibig sabihin nila may mabagong uupa, request nila gate. Dati wala talagang gate yan. So, yung binayad naman nila nga deposit na 2 months deposit and 1 month advance, diyan ko na kinuha yung budget sa pagpag-gate. So, di ba? Wala na akong ginamit sa cash ko po, guys. So, di ba may monthly na rin siya pagkatapos ng advance payment. So, pagka next month, continuous na yung income natin. So, nakasama na rin dyan sa kontrata namin ang allowed ako mag-visit sa bahay ko time to time. So, tatawag ako minsan, magpapubok ako na darating ako kasi bibisitahin ko yung bahay and i-inspection. So, isa yan sa pinaka-importante sa kontrata, guys. Mas maganda kung may agent ka kung nasa ibang bansa ka. Halimbawa, FW ka. Kasi kung wala talagang hawak na mapagkatiwalaan, guys, mahirap talaga. Hindi ako kumukuha sa mga kapatid or mga kamag-anak. Mas maganda na yung mga experienced na agent. Isa lang talaga ang ano ko kasi nakita ko na sa kanya yung tiwala. Wala naman silang hahawakan na pera. Bayaran ko lang sila yon. Kung magkanong percent po. May mga kasabutan lang po kayo yan. So, yan na po yung wall. Kumuha po kami dyan ng engineer kasi papa-approve pa yan sa UBO or anong bang approval dyan sa Pilipinas. Hindi ka basta-basta makapagpagawa ng mga additional po dyan na construction sa mga subdivision. May babayaran ka pa dyan fee, bond fee para mag-construction. So, malaki-laki din ginastos ko dyan ng mga 80 up na siguro 100. Tapos nagbayad pa ako sa mga engineer para mag-drawing, para maprobahan, ganun-ganun. Hindi biro, okay? Ayan, may extend pa yun sa likod, depende. So, sa next vlog ko, guys, nagkaroon na rin ng yero yan sa taas. Sa iba naman yung request po yung ng next renter po. Kasi 2022 po to siya na rent, na video. So, dinownload ko na lang po ang video. Ayan, meron din akong taga-ayos dyan. Kung may mga maintenance fees. So, yan ang naka-advantage, guys. Hindi nakatingga yung bahay mo. Hindi ako natatakot pinapapahan. May taga-ayos naman. Ano ngayon kung may nasira? May kontrata naman tayo eh. Pag may sila dyan na hindi nice, ipapa-refund namin. Ibabawas po namin yan sa mga damages po dyan. Kasi meron silang 2 months deposit and 1 month advance. So, in case nga may mga nasira dyan na silang may kasalanan, babawas po namin yung mga naiwan nilang babayaran yung mga kuryente, tubig, ganon. So, dapat talaga naka-SPA tayo or naka-attorney din dapat kasi para safe tayo, guys, sa mga paupa. So, hindi ko yan tinitipid. May agent ako at saka siya ang gumagawa lahat ng mga process ng mga papers sa mga kontrata namin. So, pag nagpapaupa kami, usually 1 month ang makukuha niya. After niya, example, 35,000 ang upa ng bahay. So, kung na-deal niya yung bahay ko, ibibigay ko sa kanya ang 35,000 for 1 year contract. Yun na, pag umalis yung magkukuha siya ulit ng another na ibabayad niya doon sa 2 months. Yun ang usapan namin. Halimbawa, hindi natapos yung 1 year. So, hindi naman masyadong matrabaho mga ganitong mga bagay, guys, eh. Kasi pinapaganda ko kasi yung bahay para mas mabilis siya. Itong secret, mas mabilis siyang maupahan. Akala ko nga walang uupa, napakalayo sa city to eh. Imagine mo, babiyahe pa sila pero nakukuha siya, guys. Ang target ko is usually ang umuupa dito sa akin foreigner. Ang dami siguro pira talaga ng foreigner. May nakaupa na dyan na black foreigner. Yan kasi mga Pinoy nakaupa pero ang amo nila is foreigner din. Nagets ninyo?
So, marami na kasi ngayon na foreigner mga amo, tapos ang work nila is home, ganyan. So, namimili talaga kami. So, guys, dito lang muna. Thank you for watching and please don't forget to subscribe.